Sa isang banda, medyo naiinis tayo sa mga senador na tahimik, parang nakaalyado sa kabila. Minsan kay BP Sara kasi bakit siya tahimik. Pero ako'y kasama ninyo na minsan napipikon din. Pero kailangan po natin silang unawain. Unawain natin kasi pag masyado kang natag sa Duterte, bubusalan ka na agad. Yan ang problema ngayon. So hayaan muna natin yung ibang mga senador, yung mga ibang kahit si BP Sara. Kasi posibleng may inaantay lang yan. Oh. Ang importante, antay sila. Yun yun yan. Ang importante, antay sila. Nag-aantay lang. So unawain lang natin, ang importante, loyal sa mga Duterte. When the time comes, yung tamang panahon, bigla yang yan. Hindi ka kasi pwede kasi hindi tayo makakaporma kung lahat tayo ay matatag na Duterte. Hindi na nga natin alam kung kailan sasarahan ng channel natin Di ba? Hindi natin alam. Pagka lahat tayo binusalan, tapos tayo. Ang importante, meron doon. Merong nag-aantay dyan ng mga antay. So, yun ang doon, maganda ron. Ha? So, unuwain muna natin sila. Basta, kasi marami pong nag-Duterte nung panahon ni Duterte. Pero nilaglag naman si Duterte, di ba? Kasi ang habol nila pakinabang. Marinel Cel Carmedina. Sabi niya, maraming salamat po Euro. Euro to Euro. Coach Oli, gisahin nyo maigi mamaya. Nakaka-high blood na talaga mga nangyayari. Talo kasi sila sa legal na pamamaraan. Kaya sila ganyan. Laban lang. Correct. Marinel Carmendina. Maraming salamat po. Yes, itutuloy natin. Pag-uusapan po natin yan. Okay? So, unawain lang muna natin yung mga sa tingin natin ay tunay na Duterte. Ingat po tayo Ito po kasi meron yung nagdudute-dutertehan. Okay? Nung natapos ang pakinabang sa Duterte, iniwan si Duterte. Be very, very, very careful doon sa mga nagdudute-dutertehan lang. Sinasabi ko na sa inyo, baka sisigaw na naman kayo ng budol. Kasi merong nagduduterte-dutertehan lang. Nung nawala sa posisyon si Duterte, iniwan si Duterte. Ngayon, malakas na naman ang ugong, malakas na naman ang Duterte, definitely, may mga magduduterte-dutertehan lang. Mag-iingat po tayo sa mga ganon. Pero, kung talagang dati pa, maka-Duterte na, at hindi iniwan ng Duterte, pero tahimik lang ngayon, relax lang kayo. Ang importante, loyal talaga yan sa Duterte. Pag nagkagipitan, Duterte yan. Hindi katulad ng iba, Duterte lang dahil may pakinabang. Mag-iingat tayo sa pinapakinabangan lang ang mga Duterte. Mag-iingat tayo dun sa mga Duterte-Dutertehan. Okay? Mapa-politiko, mapa-vlogger, mapa-broadcaster, mapa-secretary o kung sino man. Ingat tayo sa mga Duterte-Dutertehan. Okay? Yan lang inaano natin. May mga tahimik para hindi busalan. Lumalaro muna. Pero when push comes to shove, ibig sabihin, pag talagang nagkagipitan, lulutang Duterte yan. Bakit? Ito yung talagang totoo. Nananahimik, nagpapanggap, posible, nagpapanggap na nasa gitna. Minsan, di ba, yan ang inaiisip din natin sa mga ibang senador. Kahit kay BP Sara, parang nasa gitna. Unawain muna natin. Unawain natin. Kasi, para lalo tayong makaporma. Mas importante yung tahimik na tunay na Duterte kaysa yung napakaingay pero binakbakan ng Duterte at nagduduterte-dutertehan ngayon. Gets nyo? Ingat tayo. Ingat lang. Ako nagsasabi, ingat lang. Kasi nangyari na yung budol before, baka mangyari ulit. So,
ingat lang. Okay? Maraming salamat, Aurea Haway. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, ha? So basta tayo, sama-sama tayo. At doon sa mga bagong Duterte, welcome po kayo. Sa mga bagong DDS, welcome po kayo. At yung mga nabudol at umamin, yes po, welcome po kayo. You are very, very welcome. Pinapakiusapan ko lang po kayo, unawain muna natin yung tahimik. Yung mga naglalaro na nasa gitna. Kaya ako pinapaliwanag, ang importante, matagal na silang alyado ng Duterte. May style po yan. Pag kumontra ka ngayon agad, tapos ka na. So hayaan muna natin silang maglaro. Naunawaan po? Sukyo, maraming salamat. Sabi niya, tama yan coach para di matag lahat at mabusalan, iparamdam sa eleksyon. Kasi po, kung lahat tayo matatag na Duterte, pag tayo lahat sinara, sinong iimik? Wala na. Naiintindihan niyo po? Wala na. Kaya ngayon, nung nakausap ko, may mga nakausap ako kahapon sa SMNI. Pwede. Reality. Unawain muna natin bakit tahimik si BP Sara. Ha? Basta ang importante, after ng May, June. O, alam nyo na. After ng June, kayo na, ano ha? Okay? Alam nyo na. Ha? Baka naman tayo masarahan pag nagsali-salita pa tayo. Baka naman nagkakaunawaan na tayo, ha? Diba? Okay. Alam na. Okay. Sige. Ngayon, pag-usapan natin ito. Ito naman si Tatay Digong. Sa ating paninimula, pasalamatan ko po muna yung mga nagbigay ng super chat at nagpa-member po sa atin, Nanay France, Lourdes Villaviray, Aurea Haway, Kampong Chicken, Corazon Austero, M. Aquino Locke, Karen May Plato, at nagpa-member po si Tita Laisa. Maraming salamat po. Sila po yung mga nag-sponsor nung nakarang live natin. So, syempre, kay Coach Oli, direct to the point tayo. Eto na, puntahan na natin agad-agad, ha? Sabi dito, Sir Coach Oli, masakit marinig ang katotohanan kaya lahat gagawin nila. Yes, kasi kung meron tayong alam sa July, sa tingin nyo hindi nila alam? Isipin nyo lang. Kung may balita na July, hindi naman stupido yung mga yan. Most probably alam din nila yan. So, gagawa yan ng counter. Pag may counter at palapit na palapit ang July, ano ba yung July? Darating ang ICC. Parapit ng palapit yan, ang gipitan, lalaki. Kaya i-assume nyo, itong May at itong June, ang gipitan dyan, yung nakikita nyong gipitan ngayon, wala pa yan. Lalala ang gipitan sa June. Kasi palapit na po ng palapit. Magdadalawang taon na po si President Marcos. Okay? Sige, pasok tayo. Lamang na balita, uumpisahan na sa May 22 ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson, Manila 6 District Representative Benvenido Abante. Tandaan ninyo ha, Abante, siyang chairman na mag-iimbestiga dyan sa Kamara. Okay? Ito yung tinatawag natin, if you can't beat them, join them. Hindi, kasi inaawat nila di ba? May bangag issue, may PDEA leaks dyan sa Senado. Nare-raid din, di umano, dapat ang dating artista at si BBM ngayon dyan sa Rockwell. Rockwell ba yun o Green Hills? Basta, yung condo dyan, nare-raid din kasi nasa listahan na gumagamit. Okay? Yan po ang ginagawa sa Senado. Pinahihinto. Hindi nila maihinto si Bato. Tuloy-tuloy pa rin si Bato ng pag-hearing.
Anong gagawin nila? Eto naman ngayon, punta sila. May 22. May 22. Ang pag-uusapan naman, etong AJC AJK. Extrajudicial killings nitong war on drugs ni Duterte. So kung iimbestigahan ng presidente doon sa Senado, hindi kailangan namang imbestigahan etong dating presidente dito sa Kamara. Kita nyo na? Yan ang laruan ngayon. Pag hindi mo makuha sa legal, hindi mo makuha si Bato, legal naman yung ginagawa ni Bato eh. Paano nila pahihintuin? May karapatan naman si Bato mag-imbestiga ron, di ba? Ganyan ang gaanuhan nila. Ha? Ganyan ang laruan. Pag hindi nila makaya sa legal na pamaraan, gagawa rin sila ng counter. Ito na yung counter. May 22, tandaan nyo. Kung hindi ako nagkakamali, Wednesday yan. Ay, susubaybayan natin. Kung tayo, ito lang, para patas, kung inaharang ninyo ang Senate hearing, huwag natin harangin to. Kasi pag malaki natin, di tayo diktador. Oo. Di ba? Yan ang gusto nyo eh. Bagamat, anong koneksyon yan? Baka nakakalimutan nyo, si Duterte nagpalibing dun sa tatay, ha? Baka intindihin nyo, tamba. Sara Ambali, maraming salamat po. Nagpapaalala lang po tayo. Maraming salamat, Sara Ambali. Nagpapaalala lang po tayo, ha? Sino ba ang nagpalibing dun sa tatay sa libingan ng bayani? Easy lang kayo. Ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay easy. Kasi ang gulong umiikot, nakakita na kayo ng yung nasa ibabaw na gulong, laging nasa ibabaw. Umiikot yan. Bigyan ko kayo example, sino pinaka-powerful noong 1972, 1973, 1974? Asan sila noong 1987? Sige nga. Paalala lang, history. Tandaan ninyo, umiikot yan. Kaya ito laging payo sa amin ng tatay namin, doon ka sa tama. Kahit hindi popular, kahit bumurahin ka dyan, tayuan mo tama. Kasi yung tama. Pero kung tatayo ka dahil nasa ibabaw, bukas iikot yan. Remind ko kayo, kailan ang Marcia Rome most powerful? 1972. What happened 1986, 1987? Leads 301, maraming salamat po. Sige, ganyan kayo. Tandaan ninyo, darating din ang July. Worst comes to worst, darating ang 2028. Hindi mapipigilan. That is almost for sure 99% unless may masamang mangyari kay Sara. Sara will be the next president. Ang tanong na lang dyan, kailan? Sobrang lakas po ni VP Sara. Okay? Ngayon, tingnan nyong mabuti. Pag upo ni VP Sara, tapos kayo. Yung VP Sara na nananampal nun, makikita nyo. Sige, sip-sip pa kayo ngayon, ha? Tingnan natin. Zenny Chan, shout out sa'yo. Diretso tayo. Bilang pagtugon ito sa mga nakahaing resolusyon sa Kamara na imbestigahan ang mga aligasyon ng pag-abuso sa karapatang pantao sa kasagsagan ng kampanya. Plano namang imbitahan sa pagdinig ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Duterte, kabilang na si dating Tingnan nyo kung sino yung mga iimbitahan, ha? Justice Secretary Minardo Guevara na ngayon ay Solicitor General. Okay siya, isa sa iimbitahan na. Pero tingnan nyo to, ha? Sa akin, sige, imbitahin nyo na yan. Kasi habang iniimbestigahan nyo etong sinasabi nyong drug war ni PRRD, habang iniimbestigahan nyo yan sa Kamara, bagamat ito ay hindi korte, ibig sabihin, gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Di ba? Hindi kailangan ng ICC. Maraming galawan ng DOJ. Si Trillanes nga nagsampa pa ng kaso. Anong ibig sabihin nun? Gumagana, Trillanes, ang hustisya sa Pilipinas.
Bakit nyo kailangan ng ICC? The very purpose of ICC is hindi gumagana ang ating justice system. Kaya itong mga nangyayaring ito, ibig sabihin, regular yan. Kung ano nangyayari dati, yan din nangyayari ngayon, gumagana ang hustisya sa bansa. Bakit nyo papapasukin? Kaya okay lang. Sige, imbestigahan nyo dyan sa kamera kahit hindi ang korte, di okay lang. Basta lahat ng gusto mag-imbestiga sa Duterte, Pilipino. Bakit walang jurisdiction ang ICC sa atin? Wala po. Wala silang pakialam. Alam mo, ito may nagsabi sa akin. Ruby Victor, sana wag tayong umabot dito. Thank you po, Ruby Victor. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Tingnan nyo to May nagsabi sa akin, pag huhulihin ka ng ICC, pwede mong barilin. Okay? Hindi ko sinasabing tama yon. Hindi ko sinasabing gawin nyo. Pero may nagkwento sa akin. Sabi ko, paano kung huhulihin? May natanong ako Abogado, di ko nasasabihin kung sino. Paano kung hulihin si PRRD? Pero sa akin, sabi ko, okay lang. Hulihin si PRRD para magising na si Sara. Simula na po yan. Kakanta na and now, the end is near. Ayun, ganon. Di ba? Pero ang sagot sa akin, hindi. Hindi yan pwedeng hulihin. Pwedeng barilin yan. Bakit? Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Walang batas nun. Bakit manghuhuli yung mga yan? Pwede ba manghuli ang banyaga sa Pilipino? Pag binaril yan, wala silang laban. Yun ang kwento sa akin. Hindi ko sinasabing gawin ninyo, Hindi ako nagpapayo. Naikwento lang sa akin. Paano kung ang pulis natin ang manghuhuli? Sabi, I don't think huhulihin ng pulis natin si PRRD. Kasi alam naman nila totoo Diba? Oo. Ang mangyayari lang dyan, ito hindi ko po hinuhusgahan ng mga pulis. Alam kong mga mababait yan. Diba? Pero, hindi nila makikita si PRRD. Di ba? Siyempre, halimbawa ikaw, halimbawa, pulis ako. Halimbawa lang, hindi tayo naggagaling-galingan. Hindi ko po binabastos mga pulis. Papahuli mo sa akin, si PRRD, alam kong walang kasalanan. Tingin nyo may gana ako hulihin yung tao? Hindi. Susunod ako sa inyo. Pero hindi ako para mag-aggressive na araw-gabi, nag-iimbestiga ako kung saan ko mahuhuli to. Hindi. Sige, hulihin ko. Sige, pag nakita ko. Kung di ko nakita, ibig sabihin, tatama rin ako, di ba? So, dalawa lang yan. Huhulihin siya ng pulis, which I don't think na magpo-prosper. Alam naman natin kung bakit. Mahal ng mga uniform men natin ng CPRRD kasi siya lang ang talagang binigyan sila ng respeto. Sa lahat ng presidente, nirespeto ni PRRD uniform men natin. Jemary Sakay, maraming salamat po. From Japan. Thank you po. Pag sila naman, ICC, karapatan no? Pwede ka ba hulihin? Halimbawa, may Koreano sa harap huli. Hindi pwede manghuli ang banyaga. At ito pa magandang Coach Oli, pag hinuli nila si PRRD, taong bayan na makakalaban nila. Yun ang komento dito. Correct. Kasi palagay ko naman magsasalita na si Sara. Si BP Sara. At sa tingin ko, pag nagsalita si BP Sara, yung puso nyo na nag-aalab, ready to go out. Punuin natin ang Liwasang Bonifacio. Hindi pwede yan. Dating presidente yan Ba't nyo pa uhuhuli dyan sa banyaga? Luko-luko ba kayo? Diba? May karapatan naman tayo. Freedom Park yun Sila nga, sabi ko, meron silang rally sa Biyernes. Mag-rally kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Promote ko pa rito, may rally sila na patatanggal sa DepEd, si BP Sara bilang secretary ng DepEd. Patas tayo di ba? Ganun lang naman ang buhay
Gayun din si dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde. Maging si Papatawag din. dating Senador Antonio Trillanes. Yan, nako, pambira. Yan, dyan kayo sabi. Sinong resource person nyo? Sinong witness nyo? Trillanes. Tapos na kayo, kamera, nagkamali kayo dyan. Sino isa sa resource person nila? Pagkatapos nagdemanda ni Trillanes sa mga kaalyado ni Duterte na si Banat Bay, Attorney Roque at SMNI, gagawing resource person si Trillanes. Ang galing, no? Connect. May napansin ba kayo? Sige nga. O sa manunod na replay, ano napansin nyo? Di ba? Parang istorya. Nagdemanda, magiging resource person. Ayos na. Nabida ka ulit, Trillanes. May sinabi ako sa inyo. Dati, galapin nyo yung live ko. Sinabi ko yan sa inyo. May bumulong sa akin. Bagamat hindi ako naniniwala, binulong lang sa akin. Baka naman hindi totoo. Hindi ako naniniwala. Pero meron daw nagpapagalaw dito kay Trillanes. Kaya nagdemanda. Yun ang sabi sa akin. Oo. Ano siya? Hindi ko sabihin kung sino. Basta matabang lalaki. Tapos magiging resource person sa camera. I told you so. Ako hindi ako naniniwala doon. Kasi ako, ang paniwala ko, to be honest with you, ang paniwala ko, kaya ginagawa ni Trillanes yan. Kasi laos na siya. Wala siyang maaasahan sa dilaw. Lalo siyang malalaos. Kita mo nga, yung kapatid ni Pinoy, tatakbo ulit, iniwan yung partido niya. Bakit? Laos na eh. Iniiwan na yung partido ng dilaw. Ayaw na nilang ma-associate sa dilaw. Kita mo yung dating dilaw, nung tumakbong bilang presidente sa 2022 na si Lenny, nag-pink. Ayaw na nilang ma-associate sa dilaw. Lahat sila yan ng style. Iwan ng dilaw. Gusto mong tumakbo? Gusto mong manalo? Banatan mo Duterte. Para, alam mo naman maraming tanso. Maraming loyalista, bobo rin. Susuportahan ka niyan. Kahit vlogger, bobo eh. Susuportahan niyan basta banatan mo Duterte. Kay dilaw ka pa. Kay tarantado ka pa. Hindi ko sinasabing tarantado si Trillanes. Bahala na kayo dyan. Basta sa akin, kahit ano ka, kahit mali-mali ginagawa mo, ang importante sa kanila, banatan ng Duterte. Pag binanata mo Duterte, makukuha mo ang mga suporta ng mga loyalista. Makukuha mo mga suporta ng mga pula. Makukuha mo mga suporta ni BBM. Diretsaan na po tayo. Yun ang tingin ko. Kaya ginagawa ito ni Trillanes para makuha niya. Mapalagay siya sa limelight. Ganyan din naman ang ginawa ng mga ibang vloggers. Nasa Tito Vic and Joey na. Yun ang topic nila, nag-content sila. Anong ginawa nila ngayon? Binanatan si Pastor Kibuloy, binanatan si Duterte. Bakit? Para tumaas ang views. Wala na silang views dati. Ngayon, tumaas ulit ang views. Nakita nyo na? Bakit? Ito, balita ko lang, hindi ko rin alam. May troll farm yung mga yan. Banatan mo Duterte, papasukin ka ng troll farm. Lalakas ang views mo. Hindi ko alam yan, ha? Balita lang sa akin, hindi ako naniniwala doon. Ang tanong, kayo ba naniniwala? Di ba? Ganun na kasimple yun eh. Pagkagalahin troll farm, sige, bakbakan mo Duterte. Pupuntahan ka ng troll farm, taas ang views mo ngayon. Anong gagawin mo kung ikaw ay Tito Vic and Joey vlogger? Banatan mo Duterte, banatan mo si Pastor Kibuloy para taas ang views mo kasi laos na kayo. May nagtanong, Coach, paano ba tuloy kayo sa Banateros mamaya sa SMNI? Tuloy na tuloy po. Ang SMNI hindi nyo basta maaawat. Sarahan nyo, gagawa ng channel. Back to zero, walang problema. Back to zero subscribers, walang problema. Kasi sinabi ko yan eh. Katext ko kanina si Admar. Admar, huwag ka ano. Paano yan? Back to zero na naman. Ang tagal pa naman yan. Mag-peak ulit yung subscribers.
bago ka ma-monetize ulit. Ano mo, sagot sa akin, hindi na importante yon. Ang importante, yung boses natin. Kaya suportahan nyo SMN Live. Kahit back to zero ang subscribers ng, yan, 0. Kahit back to zero subscribers ng DZAR, ang importante, yung boses ng mga inaabuso nakakalabas. Bahala na yung kung monetize, bahala na kung 0 subscribers, basta kahit konti pa ang manood dahil bagong gawa, walang problema. Kaya kami tingnan nyo, sino sinusuportahan ng SMNI? Ay, sino sinusuportahan ng Banateros? Yung channel ng SMNI. Doon namin pinapapunta yung aming mga viewers. Bakit? Kasi yung channel ng SMNI sa YouTube bagong gawa. Yung million subscribers nila before, sinara. Bagong gawa ito. Kaya pinopromote namin itong sa SMNI. Doon po kayo manood. Bagamat may DZAR din, diyan naman nakafocus yung iba. Ito SMNI, bagong gawa, suportahan natin. Kaya lang, balik tayo ngayon sa DZAR. Bakit? Isipin ni Sarah, back to zero eh. Suportahan natin. Kaya subscribe po ka dyan. Ngayon, parehas naman yan. Yung live namin, live ng iba, ipapalabas naman sa SMNI at DZAR simulcast. Pati na rin sa Facebook namin personal. Okay? So, tulungan na lang natin. Tulungan tayo. Ang importante, may boses. Kasi, ang mainstream media hindi magsasabi ng katotohanan. Half-truth. Yung panig lang na magaganda sasabihin nila. Magsasabi ba yan ng lalabag sa puon nila? Sa ginodiyos nila? Hindi, di ba? Ganyan lang yan. Sasarahan, bubuksan, sasarahan, bubuksan, sasarahan, bubuksan. Yun nga lang, it takes time. Kita mo sila. Mag-views ka lang doon. Naku, dami nilang trolls. Ang daming trolls doon. Akyat ang views mo. Imposible hindi umakyat ang views mo. Alam na namin yan nung election pa lang. Pasensya na po mga umamin ditong nabudol. Pasensya na po sa inyo Pero ramdam namin yan before. Before, the convenient thing, kung gusto namin kumita, dumami ang subscribers namin, maging popular kami at hindi kami murahin, umanib lang kami sa Marcos at murahin namin murahin namin si Duterte. Kahit yung mga ibang vloggers nila na mahihina naman, biglang lumalakas. Meron kasi yan may support yan. Naiintindihan nyo? Pero hindi, nanindigan kami, murahin nyo na kami. Lahat ng bintang ginawa sa amin, hindi raw kami tunay na Duterte kasi hindi namin sinunod si Sara. Hindi raw kami DDS, dilawan daw kami. Ngayon, belat. So wala to sa pakinabang, importante. Kaya maraming vloggers doon Kung mahina utak mo, mahina pa channel mo, anong gagawin mo? Punta ka doon. Lalakas kasi papasukin ka ng trolls. Yung trolls na positibo, manunood yan sa'yo. Diretso tayo. Nabalak ding imbitahan sa pagdinig. Kabilang ang... Alam mo, itong hindi ko maintindihan, si Trillanes. Bakit ito iibitahin? Alam mo, pag yan ang inibita nyo, yes, maingay yan, maputak yan, mahilig magbigay ng fake news yan. Siya pa ang naglalibel, siya nga puro fake news nilalabas niya. Yes, maingay. Pero walang credibility na yan. Sunog na sa tao yan Lahat naman tinahulan yan. Alam mo yung asong walang control, lahat ng dumaan sa kalsada nyo tatahulan. Ganyan yan. Wala kayong credibility lalabas dyan. Ating mambabata sa naghain ng reklamo sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte.